ipapakita ko sa inyo yung isang way na natuklasan kong pwede naman palang gawain. Ating gamit ay ang bawang, sibuyas at kamatis para po ma-absorb niya yung lasa. Then lagyan lang po natin ng kaunting tubig. Hello, good morning po mga ka-neighbors at good morning po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about ginisang mais. Gulay na mais po yun. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating topic for the day, syempre thank you po muna ulit sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. At dun po sa mga bago na napapadaan, salamat din po sa chance na ibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos namin. Please don't forget to like and subscribe na rin po. At yung notification bell, paki-turn on po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo. At eto na nga po yung bidang gulay natin for today, ang mais at ang sitaw na in season po yan ngayon. Talagang marami po silang or pwede kayong makabili anywhere kasi nga po abundant ang supply ngayon. Okay, bago po tayo mag-proceed, syempre tatanggalan natin yan ng balahibo, yung parang buhok ng mais na kahit pasabihin pwede naman siyang isama sa pagluluto, medyo magiging pangit po yung itsura kapag nagkalat yung buhok na mais dun sa ating gugulayin na mais. At dito nga po ay ipapakita ko sa inyo yung isang way na natuklasan kong pwede naman palang gawain para mapabilis yung paggagadgad ng ating mais galing doon sa busil. Karaniwan po kasing ginagamit natin is kutsilyo na medyo delikado lalo pa pag matalas siya, baka po tayo ay mahiwa. Ngayon, eto ipakita ko po sa inyo isang napakaalwan na paraan ng paggagadgad ng mais. Ayan na po ang ating peeler. Yung ordinary nating peeler na ginagamit doon sa pagbabalat ng mga gulay, pwede rin po siyang gamitin dito sa paggadgad o pagyadyad ng mais. Napakadali lang po. Siyempre, medyo mahirap kapag ang mais ay medyo magulang, pero kapag siya ay talagang yung tipong panggulay lang, napakadali lang po para lang kayong nagtatalop din ng gulay. So ayan, makakatapos na po tayong maggadgad ng mais at nakita nyo kung gaano siya kadali. Kung ginamit natin yung kutsilyo, baka maya-maya pa tayo, pero eto, nakuha na po natin lahat yung pinakalaman ng ating gugulaying mais. So ngayon, tapos na po tayo sa ating mais, i-prepare naman po natin itong sitaw. Medyo matataba yung sitaw na nabili ko. Pero fresh naman po siya. Medyo, kumbaga medyo matured na kasi matataba na siyang masyado. Pero, ayan, masarap po kasi talaga na lagi siyang magkasama. Kung meron nga lang po sanang okra, pwede rin. At saka talbos ng sili, pwede rin. Kaso wala po, hindi siya available. So, ang nailagay ko lang po is itong ating sitaw at mais. At sasamahan din po yan natin ng ibang sangkap pa. Siyempre, yung sangkap na panggisa. And since tapos na nga po tayo sa pagpe-prepare na ating mga item, nag-preheat na po ako ng kawali para mag-umpisa na po tayo ng ating pagigisa. Siyempre, ang ating gamit ay ang bawang, sibuyas at kamatis. Ayan, igisa na po natin siya at atin munang syempre pamumulahin ng konti yung ating mga bawang. Ayan, ganyan po ako magisa. Lagi ko po siyang parang dinidikdik or mas kinakras ko po yung bawang. Sa sibuyas, ganun din po ang ginagawa ko. Even sa kamatis, para po ma-extract lahat yung kanyang lasa. Ayun, nakagawian ko po kasing gawain yan sa aking pagluluto. Ayan, ihulog na po natin ng sibuyas kasi pwede na, mapula na yung ating bawang. Then, maya-maya, ihulog na rin po natin ang kamatis. At syempre, ini-arrange ko na po yung aking mga gagamitin sa pagluluto dyan sa within my reach para po hindi ako patakbo-takbo. Ayan, at ready na. Pwede na po nating ilagay nga yung ating kamatis na yan ay lulutuin ko rin para maya-maya ay kaya ko na siyang pisain para ma-extract pa po yung lasa niya.
So, ayan, medyo luto na po yung ating kamatis. Ako po kasi kung magluto, nilalagay ko na lahat yung sangkap muna. Ayan, gaya niya, nilalagyan ko na po siya ng sapat na asin. Yung sapat po para dun sa lulutuin ko pagka nilalagyan ko na siya ng sabaw. At ayan, ihulog ko na rin po yung paminta. Ay, okay. Para po, kumpleto na yung sangkap niya bago ko ihulog yung ating mga gulay. And since luto na nga po yung ating kamatis, ayan, malambot na. So, pwede ko na po siyang pisain para ma-extract natin yung kanyang lasa. At maya-maya po ilagay ko na rin yung aking konting hipon para po may dagdag na lasa yung ating gulay. Okay, ihulog na po natin yan at yan po ay akin lamang ipapasa or lulutuin ng bahagya para po magkaroon din ng lasa yung ating magkaroon ng lasang asin or lasa ng sangkap yung ating hipon. Pero yan po ay tatanggalin po muna natin at mamaya na rin po lang ilalagay kapag meron na po siyang sabaw. So ngayon, ito naman pong ating main ingredient na mais ang ating ilalagay. At gaya po nung ating sangkap na hipon, palalagyan ko rin po yan ng gigisahin ko muna siya dun sa mga sangkap na nauna nating iginisa para po ma-absorb niya yung lasa. Then lagyan lang po natin ng kaunting tubig para po siya ay maluto. And then mamaya, saka na po natin lalagyan ng mas marami kapag medyo malambot na siya or sumulak na siya. Then after a while, eto na nga po, medyo luto na yung ating mais. So kailangan na po nating dagdagan ng tubig at ilagay na rin yung ating gulay na sitaw. Nasabi po nila, wag daw munang hahaluin kapag hilaw pa or yung kalalagay lang. So isunod na rin po natin yung ating ipinasa na hipon. Okay, sige po, antay na lang ng konti. And so, tapos na nga po ang ating pagluluto. Pinatay ko na po ang kalan and ngayon ay atin nang ipe-prepare yung pagsasandok ng ating gulay at kakain na. Ayan, titikman na po namin yung masarap na gulay. Ito na nga po ang ating finished product, ang ating pong masarap na gulay na ginisang mais. Ayan po mga ka-neighbors at natapos na po tayo sa ating pagluluto ng ating ginisang mais na nakita nyo wala pong masyadong komplikado na mga sangkap, walang seasoning. Ayan, lagi ko po kasing ipinopromote sa channel namin yung pwede naman kayong magluto ng mga simpleng pagkain na napaka-natural ng mga sangkap. Hindi na kailangan yung mga seasoning at masyado complicated na pampalasa ng pagkain. Yung mas natural na pagkain, mas masarap po at mas healthy. Ayun. Okay, sige po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming content for today. And please don't forget to like and subscribe pa rin po. Okay, sige po, yan na lang po and bye-bye. Thank you for watching.